Okay, so kung muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Julian's Garden. Pasensya kayo, nasa gilid po tayo ng kalsada. I-share ko lang sa inyo kung paano tayo mapabulaklak ng marami na ating mga bougainvillea. Yung talagang labas na labas ang kulay, pagkaraan, malalaki ang bulaklak. Alam niyo ito, i-example ko sa inyo, ito naka-direct sunlight para kasi pagka malalaki na yung bougainvillea ninyo, dapat direct sunlight para mapabulaklak natin ng marami. Pagkaraan, magdidilig tayo ng dalawang beses sa tuwing ikalawang araw. Kunyari nagdilig ka ngayon, bukas hindi, kinabukasan magdidilig ulit tayo para mapabulaklak natin ng ganito karami. Makita nyo ito. Saka dapat mag-trim tayo. Bulaklak ako. Dapat maganda rin yung potting mix natin. Alam niyo yung gamit ko na potting mix na ganito, para hindi siya nabababad sa tubig, rice hull, hinahaluan ko ng garden soil, lupa ba, yung medyo mabuhangin na lupa, yung kinukuha sa gilid ng mga ilog, hinahaluan ko ito. Tignan niyo ang ganda niya, ganyan. Kasi pagka hindi maganda yung potting mix natin, mahihirapan tayo magpabulaklak. At pagkaraan dapat mag-trim tayo para gumanda yung ating bougainvillea, mas dumami ang bulaklak. At dapat din mag-abono tayo. Dapat din po tayo mag-abono kahit na once a month lang. Ang gagamitin natin abono para mamulaklak ng mas marami, mas matingkad. Triple 14 kagaya dito. Ito yung ginamit ko dito na ganito, pero ngayon hindi ko lalagyan ito kasi marami full bloom naman siya. Gagawa ko kayo ng example dito. Example ko sa inyo dito sa walang bulaklak kung paano yung ginawa ko na pag-aabono dito. Number 1, siyempre lilinisan muna natin. Maraming maraming damo. Itong maliliit, ito baka sakali 1 month may bulaklak na rin pag inabunuhan natin. Kasi pinutulang kasi namin ito, tinrim ko, hindi pa masyado magandang pagka-trim, linisan ko lang sandali. Ano pa lang ito, makikita nyo ito, ganda rito Roma. Variegated na Roma. Tanggalin na natin ito para matanaw nyo na maigi. Pagka nalinisan nyo na ganyan, nakita nyo yung hindi patag yung lupa. Kasi pagka hindi patag yung lupa nya, hindi parehas ang pagkakaabono nya pagka ganito. Kasi abonohan natin, dapat patagin natin yung lupa nya. Igagambol natin ng konti para mapatag. Ayan na. Kasi kung nilagyan natin dito, mas malalim pala dito sa gitna kasi nadidiligan natin lagi, malalim dito sa may puno. Yung abono, may ipon dyan sa may puno. Baka masobrahan, malalaglag pa yung dahon niya. Tatagal na naman siya mag-recover. Dapat hindi siya pupunta doon sa pinakapuno niya yung lahat ng abono. Pwedeng pumunta pero konti lang. Hindi lahat ng abono gagawin doon sa may puno. Dapat sa gilid lang. Talagang abonohan natin ngayon. Sabi abono ko. Napansin niyo yung abono ko. Ito kasi nabasa. Pero kahit nabasa na ganito, pwede natin gamitin kasi parehas lang yan, hindi naman mawawala yung vitamins niyan. Ayun triple 40 na basa kasi ito. Nung nag-uulan ba, napansin ko kanina lang, gagamitin ko, magbibideo nga ako, basa pala. Hindi pa ako nakabili ng bago. Pero pwedeng gamitin. Bukas ito, gagamitin ko na lahat ito kasi hapon na. Hindi ko na hapon na, kanina ko lang kasi napansin. Pwede natin lagyan ito ng isang kutsara kasi malaki yung pot, nakita nyo.
Saka malaki na rin yung puno ng halaman. Kasi pag yung maliit naman yung halaman mo, maliit din yung pot, lalagyan mo na isang kutsara, sobra naman. Ito pagka malaki na, saka malaki na rin yung pot nya, lalagyan natin ng isang kutsara na triple 14. Hindi natin mapatag kasi basa, ano. Nakita nyo, ganyan karami, oh. Kasi lumaki yan. Kasi pagka nabasa yung triple 14 na ganyan, tataba siya, lalaki. Kaya ganito karami ilalagay natin. Ilalagay lang natin sa gilid. Basa eh. Sample ko lang sa inyo ito para matutunan nyo. Kahit na yung abono nyo nabasa, pwedeng gamitin. Diyan lang sa gilid. Yan, kinalat na natin sa gilid. Ayan. May natira pang konti. Ayan natin. Yung isang kutsara na ito, kasyang-kasya dyan. Ngayon dapat lang diligan natin agad. Eh madaling malusaw ngayon yan kasi basa eh, ano, di ba? Eh yung dati pagka yung matigas yan eh, tagal nating lusawin. Ngayon eh lusaw agad yan. Konti na lang matitira diyan. Diligan lang natin na hindi naman yung tansyahin natin na hindi naman tatapon yung ibang tubig. Ito basa kasi yung ano eh, nagdilig ako kanina, basa yung lupa niya. Kaya agad yan mababasa yan. O, ganun lang. Nakita nyo oh, pagka rice hull yung gamit natin, yung bulok na rice hull na may garden soil. Sandali lang tuyo yung lupa oh. Dinilig natin, marami tayong naidilig. Halos kalahati dito. Ito may buo pa dito, pwede mo diligan. Agad tuyo siya oh. Yan ang maganda na potting mix. Yung hindi, kasi pag yung potting mix mo, diniligan mo, tubig-tubig dyan, ang tagal bago bumaba, hindi maganda yon. Hindi mamumulaklak yung bougainvillea. Magpabulaklak ng bougainvillea, dapat direct sunlight, yung malalaki na, yung talagang pabubulaklakin natin para, sabi ko nga kanina, para kitang-kita yung bulaklak. Kasi pagka malilim, hindi masyadong maganda yung mga bulaklak niya, parang filled ang kulay. Pero pagka naka-direct sunlight, talagang kitang-kita mo ang ganda. Kagaya ng mga iba ko dyan. Diba, saka dapat mag-abono tayo once a month. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video. Bye-bye.